depensa na ang paggamit sa kapangyarihan ito ay dapat naayon sa batas. Ayon sa depensa, kailangan ito ay definite o particular at ito ay relevant sa kasong nililitis. So, ngayon nasa prosecution ang trabaho na ipakita na itong mga dokumentong nais nilang ipadala ay relevant sa pagdilitis. Kung pwede ikatwiran na Attorney Tocayo na itong impeachment is sui generis. Yes, A class on its own. So, pwede kaming may kapangyarihan kami na ipagutos ang anumang bagay na magbibigay linaw doon sa case on hand, magpapalabas ng katotohanan. Di ba pwede ba ikatwiran? Pwede, Joel, at tama ka, ayon sa ating konstitusyon, ang natatanging kapangyarihan na magtinig sa kasong impeachment ay nasa Senado bilang isang Senate Impeachment Court. At bilang isang sui generis, ito ay katangi-tangi, no? Ito ay hindi strictly bound by the technical rules of procedure. So, ang ating Senate as an impeachment court ay maaari nilang talagang ipagutos yung naipadala itong mga dokumentong ito dahil tandaan natin, ang layunin ng impeachment court ay malaman kung anong katotohanan upang ang ating mga pinakamataas na pinuno ay mabigyan ng accountability. Nabanggit yung accountability. Parang ang hirap ng timbang dito, Joel. Kung ikaw, Senator Johnson, di ba? Sa kabilang banda, ang gusto ng prosecution, accountability and truth para sa interes ng taong bayan ito. Sa kabilang banda, depensa, karapatan at proteksyon sa ilalim ng batas ng Vice Presidente. At kahit pa, kasama kanyang asawa kasi damay yung court records niya na pinapasampina. Paano titimbangin dapat yun? Mahalaga yung accountability at truth o katotohanan. Pero hindi mo pwedeng baliwalain ang karapatan ng isang taong kagaya ni Vice Presidente at ng kanyang asawa si Manasseh Scarpio. Napakagandang tanong yan, Weng. Una-una siguro, kailangan din nating tandaan na lahat ng mamamayan, kahit na Pangulo, Pangalawang Pangulo, at mga ordinaryong Pilipino, lahat tayo ay may karapatan sa ating saligang batas at sa mga batas na naipasa ng Kongreso. At dapat ang mga karapatang ito ay bigyang buhay at respetuhin ng kahit sino man. Ngunit, masasabi ko na ang ating mga pinuno, dahil humahawak sila ng napakalaking kapangyarihan, humahawak sila ng napakalaking responsibilidad at hawak nila yung tiwala ng mga mamamayang Pilipino, ay mas mataas yung demands para sa kanila at yung karapatan nila ay hindi absolute. So maaari itong ma-curtail o maaari itong minsan santabi upang ang kanilang pananagutan ay may labas, lalong-lalo na sa isang impeachment proceedings na kagaya ng hinahanap natin. Tama rin pag-isipin, attorney, na dahil tinanggap mo, naghangad ka na mataas na posisyon alam mo yung kaakibat nito na responsibilidad sa ilalim ng batas. At darating yung panahon na kung may pagkakamali, meron kang, katulad ng banggit mo, pwede yung karapatan mo ay maisantabi sa ngalan ng interes na nakararami. Malinaw, yes, Weng, malinaw sa ating saligang batas na ang public office ay public trust. At ang lahat ng ating mga pinuno ay accountable sa tao sa lahat ng oras. So lahat ng kanilang ginagawa, pa-opisyal na gawain, mga bagay sa kanilang personal na buhay, ito ay dapat handa silang panagutan kung sila man ay suriin ng ating mga kababayan. Ang sinasabi nga, di ba, the core principle of accountability is kung wala ka namang tinatago, bakit ka matatakot? But alam mo, ang sinasabi nila, ang observation, since she declared her intentions para sa 2028, gusto niya maging presidente sa 2028, yung buhay niya, Weng, tsaka yung siguro yung background will be under the microscope. Totoo yun. Diba? Dahil nagdeklara na siya sabi nga, di ba, dapat pati yung asawa ni Cesar Totoo yun. should be above suspicion, di ba? Si Cesar pa kaya? Di ba? So yung prinsipyo yun, gusto kong maging presidente. So ito'y dapat lang talagang sumailalim sa ganyang klase ng pagsusunod. Tama